After enduring 6 days of waiting and searching for answers on the fate of OFW Loretta Alacre in Israel amid the ongoing war, the family finally received a phone call regarding the OFW's tragic fate. Tatanggap na namin ang tumawag ang embassy. Hindi makatulog, hindi makakain. Ngayon, Masakit. Loretta's family last spoke to the OFW last Friday. Kamusta? Kung anong ginagawa? Pakita sa video call. Kung malipayon, mga masaya ang mga kapatid dito sa Pilipinas. The OFW was supposed to go home in December for her 50th or golden birthday celebration, but the anticipated reunion turned into a nightmare. December mag-celebrate tayo sa iya birthday, ika-50. Mabait, matulungin. Lahat kaming kapatid, pinatutulungan. For the past 15 years, Loretta wished for nothing but to help her family and support the education of her relatives, including her nephew, RR. Masakit po kasi pumunta po kasi siya dyan para magtrabaho, para makatulong po dito sa pamilya niya. He adds the family has yet to learn how to move on from this tragedy. Scholar din po ako ng TESDA, nag-aral sa 3 years po, pero siya din po kasi nagbibigay din sa akin ng allowance po. Yung mga pinsan ko ngayon po, yung dalawang nag-aaral ng college, siya din po nagpapaaral. Yun nga po, baka puminto dahil sa nangyari sa kanya. As the families of the 3 OFWs mourn their deaths, the families of those missing are still hoping for a miracle. sana magparamdam ka na kasi ilang araw na din. Sana nasa maayos kang kalagayan. Nag-aantay yung mga bata sa atin. Wala naman tayong tigil ng paghahanap, and hindi lang naman efforts ng Philippine government, also the IDF is helping us. The DFA says 3 Filipinos remain unaccounted for. The government vows to exhaust all means to find them. Tristan Udalo, CNN Philippines.